You can't endorse corruption during election and claim integrity in prayer. Sa baba nakalagay coolcatholics.org. Familiar po ba yung nagpost? As usual, or should I say, as useless. Bato, bato sa langit, ang tamaan, huwag magalit. Ito ang isa pang drama ng mga taong hindi masyadong nag-iisip ng mga pwedeng kahinatnan ng kanilang mga pinopost. Walang masama na maging cool, pero sana naman ay nag-iisip din ng tama. Pinaiiral kasi hanggang ngayon ang napakalaking inggit sa INC. Sa bagay, ako man ang makaranas ng ganyang napakapait na karanasan yung nasa larawan na yan, talaga namang baka magawa ko rin ang ginagawa ng mga ito. Pero sana wag naman para sa aking kahihiyan. Ayokong gayahin ang mga taong ito. Naaalala ko yung isa, yung sa nakaraang episode natin. Ayan, inilagay ng mga nagpost na yan sa bibig ng INC yung hindi naman sinasabi ng kapatiran. Pagkatapos ay inatake, ipinost, ano ba yan? Ngayon naman ay pati panalangin ng kapatiran during the rally ay pinupuna. Gusto nilang sabihin na kaplastikan ang panalangin ng INC sa rally. Bakit daw? Panalangin ng kapatiran. Samantalang ang INC naman daw ang nag-endorse ng korupsyon noong panahon ng halalan. Di po ba kayo natatawa? Nakatatawa ang mga taong ito. Bakit hindi manalamin at nang makita ang sarili na sila pala ang gumagawa ng ibinibintang nila sa INC? Analisahin po natin mga kababayan. Bungad na bungad pa lang ay mali na Bakit po? Sino namang matinong tao ang magi-endorse ng korupsyon? Sige nga po. Yung mga korap nga ay hindi umaamin na korap sila. Pambihira tong mga tao na to. Yung mastermind nga ng nakawan sa flood control projects ay malinis raw ang konsyensya niya. At mag-a-apply pa yata bilang star witness. Wala ngang kaso Hindi nga naka-freeze yung ari-arian niya. Yung sa mga sangkot gaya ng mga contractors at contractors ay na-freeze. May kaso na rin yata yung iba kahit ubod ng bagal ang paghahain ng demanda. Daming pasakalye. Yung magnanakaw, na caught in the act, mag-aalibay pa yon. Hindi talaga nag-iisip ng tama ang mga nag-post nito. Bakit kaya nila nasabi na nag-endorse ng korupsyon ang INC noong panahon ng eleksyon? Sinabi ba ng INC noon na ang iboboto po ng kapatiran ay mga korap na kandidato, mga magnanakaw, mga swapang sa pera, mga walang kabusugan, mga buwaya, mga alagad ng kadiliman? Ganun po ba yon? Tinanong ba nila bawat isang kandidato at pag nagsabing korap siya, ay kasama siya sa iboboto ng kapatiran? At yung malinis, kung meron man, ay sorry na lang. Ganun po ba yun? Siyempre hindi. Walang ganon. Ano ang basihan ng grupong ito sa pagsasabi niyan? Guni-guni. Hindi bunga ng maayos na pag-iisip, kakulangan ng kaalaman, at hindi paggamit ng common sense. Pero ganito yan mga kababayan. Ang nakikita kasi nila ay may mga ibinoto o napagkaisahang iboto ang kapatirang INC na nasangkot sa nakawan sa gobyerno. Nababanggit nga naman ang mga pangalan. Mga kilalang pangalan senador, congressman, nasa matataas na pwesto At sino-sino pang mga impakto. Utak ng nakawan, galamay ng utak, naambunan ng utak, ayon. Kaya nag-aalboruto ang kalooban nitong grupong ito. Parang gustong sabihin sa kapatiran na, hoy, INC, boboto-boto kayo ng mga korap. Tapos mananalangin kayo sa grandstand na sana ay maalis ang korupsyon sa Pilipinas, ha? Parang ganun Parang ganyan ang gustong sabihin ng mga nag-post nito. Alam nyo ba mga kababayan na maraming nalimutang punto ang grupong ito na nag-post niyan? Masakit lang pakinggan pero ano nga ang nangyari sa gamit ng common sense? Isa-isahin po natin kung ano-ano ang nalimutan ng mga taong ito
sa pagpupost ng ganyan. Una, 80% o baka mahigit pa ng mga ibinoto ng INC ay mga Katoliko na politiko. Mga karelihiyon nitong nag-post nito. Hindi ba nila naisip yun? Nasasabog yan sa mukha nila. Sana nag-meeting muna ang mga taong ito. Hoy, pag-usapan muna natin bago natin i-post yan. Sana ganon. Sasagot naman yung isa kung nag-iisip ng tama. Oo nga ano, baka sumabog sa mga mukha natin yan. Nakakahiya. Dapat po ay ganon. Hindi, post muna. Tapos hintay ng impact. Ano ibig sabihin yan? Hindi nag-iisip ng tama, di po ba? Aro, surot na maitim naman, oh. Kasalanan ba ng INC na mga korap ang mga politikong karelihiyon ng mga nag-post nito? Dapat ay pangaralan ng mga nag-post nito ang mga politikong kaanib nila, Sus Maria. Pangalawa, nababasa niyo po ba yung bahagi na yan? Di ko po sure kung sila din ang nag-insert niyan sa post nila. Pero maliwanag dyan ang isang nagdudumilat na katotohanan na sana ay nakita nila bago nila ipinost yan. Significantly raw ay napakalaki ng relihiyong Katoliko kung iahambing sa gakuting na INC. Baka gamuning pa, gakayumad ba? Ganon kaliit ang INC sa paningin ng mga taong ito. At masaya ang mga taong ito na sabihin yon. Nagmamalaki nga eh. Naalala ko yung pari na nagkomento nung nakita niya yung Rally for Peace noon ng INC. Natatandaan niyo po ba yon? Na milyon ang pumunta. Tapos sa rally na pinangunahan niya sa EDSA ay halos 200 lang ang pumunta. Ano ang sabi nung pari para aliwin ang sarili? Mas marami pa rin daw ang bilang ng mga Katoliko kaysa sa INC. Sus Mariuse, ang pinag-uusapan ay yung bilang ng nagrally. Isa pang tuloy na nga po natin ang ating pinag-uusapan. Ano po ang ibig sabihin yan mga kababayan? Hindi pwedeng ang INC ang nagpanalo sa mga korap na kandidato. Sino po? Mga Katoliko lilitaw kasama yung mga nag-post nito. Yun ang mahalagang nalimutan ng mga nag-post niyan. Kung endorsement na rin lang ng korupsyon ang punto ng mga nag-post nito, ay sila ang may gawa nun at hindi ang INC. Ulit po, iyan ay kung susundan natin ang argumento nila. Masakit, di po ba? Iboto man ng INC ang sino mang kandidato at hindi naman sila iboboto ng mga Katoliko, ay walang chance na manalo ang pagkakaisahan ng kapatiran. Dahil nga po, sa napakaraming Katoliko, ang daming botante ng relihiyong ito. So walang sense yung sinasabi dyan ng mga nag-post niyan. Weirdo, di po ba? Ang hirap kausap talaga nang hindi nag-iisip ng tama. May nagsabi rin yata na isang kardinal na dapat daw ay ayusin ng INC ang pagboto ng kapatiran. Naku po, giliw, Cardinal whoever. Huwag mong problemahin yung 2% na INC. Ang problemahin mo at ayusin mo ay yung 80% na Katoliko. Bakit masyado ka namang affected ng 2%? Provided na mali ang paraan ng pagboto ng INC na 2% ang miyembro at tama yung sa Katoliko na 80% ang miyembro, bakit mga korap nga ang naiboto? Kung hindi mga korap ang ibinoto ninyo, ay walang epekto ang mga korap na naiboto ng INC. Sino ang may kasalanan kung aanalisahin ng marunong mag-analisa? Sino ang nagpanalo sa mga korap? Yung 2% o yung 80%? Isip-isipin po ninyo. Hindi natin sinasabi na yung 2% at 80% ay botante lahat. Dahil meron dyan ay mga bata pa, di pa qualified, o kaya naman ay hindi registered, o kaya naman ay walang pakialam, kaya ayaw bumoto. Ang punto ay sino ba ang may mas maraming botante? Alam nyo na ang sagot. Alam nyo na rin kung sino ang nagpanalo sa mga korap. Pangatlong nalimutan ng mga nag-post nito, pagka ba bumoto ka sa isang kandidato, ay nangangahulugan iyon
na kinukonsenti mo o ini-endorse mo ang pagiging korap niya o nila? O kaya ay ibinoto mo ang pagiging magnanakaw niya? Ang sagot ni Matsyanoff ay, no, it doesn't. We vote for representatives, not clones of ourselves. Buti pa siya, malinaw ang isip eh. Sang-ayon dyan si John's Political Corner. Voting for someone in our system doesn't necessarily mean I approve of this person and agree with what he wants to do in office. Tama po, di po ba? At wag natin kalilimutan mga kababayan na nung nagsabi ba ng plataporma yung mga ibinoto natin nung nangangampanya sila, ay sinabi ba nila na magnanakaw sila? Ganun ba yun? Walang kandidato na magsasabi sa kampanya na magnanakaw siya, na corrupt siya. Paglilingkod sa bayan ang pangako niyan. Laban sa korupsyon ang plataporma niyan. Sa palagay po ba ninyo, itong mga nasasangkot na politiko sa nakawan ng pondo ng bayan ay hindi nagsalita ng laban sa korupsyon? Yung mastermind ng nakawan, di ba't anti-corruption ang plataporma niya at ng mga aliporis niya? Kasalanan ba ng INC na mga sinungaling pala ang karamihan sa mga politikong ito? Ang tanong, ano ang naituro sa mga iyan ng relihiyon nila? Pasintabi po sa mga Katoliko na matitino at sumusunod sa aral ng simbahan. Di hamak pa rin naman silang higit na nakararami kaysa sa mga politikong karelihiyon nila na pagnanakaw sa bayan ang natutunan. Hindi po ang magnanakaw o ang gawaing pagnanakaw o korupsyon ang ibinoto ng INC at ng sino man sa atin. Libang umamin kayo na magnanakaw talaga ang ibinoto nyo. Pagka ganyan may diferensya tayo. Alam mo na pala, bakit ibinoto mo pa? Kaya duda ako sa mga nag-post niyan. Alam pala ng mga taong ito na mga magnanakaw ang mga politikong sinasabi nila. Bakit pa nila ibinoto? Tapos INC ang babatuhin, nakakapiraso ang miyembro at kapiraso rin ang bilang ng botante. May nagtatraidor pa. Yung mga di tunay na INC. Kumbaga sa 100 na bumoto sa isang kandidato, 2 lang ang INC na bumoto. 80 ang bumotong Katoliko. Sintonado, di po ba? Bakit mo sisisihin yung 2 piraso na bumoto? Bakit di mo sisihin yung 80 na bumoto? Inggit lang talaga ang ugat na dahilan. Lalo't nakikita nga nila ang larawang ito ng kanilang kasawian, Mariusep. Eto ngayon ang hamon sa mga nag-post niyan at doon sa kardinal, sino man siya. Kaysa manisi kayo ng iba, hikayatin nyo ang mga miyembro nyo, kung kaya nyo na magkaisa kayo sa pagboto gaya ng INC para walang manalo sa halalan na korap. Iyan ay kung hindi mga korap ang ibinoboto nyo at iyon nga ang gusto nyong palitawin dyan sa post nyo. Sige nga, alam nyo ba kung ano ang mangyayari? Wala kayong maiboboto na kandidato. Bakit po? Sino naman sa mga politiko ang malinis? At hindi natuksong kagatin ang tukso ng dyablo gamit ang pera. Sige nga. Kung meron mang masasabi na matino, ay mabibilang mo sa daliri ng mga kamay mo. Di wala na halos. Wala na halos tayong mga senador. Baka ilan na lang. Lalo pa ng mga kongresista, mga gobernor, mayor at iba pa. Kawawa po ang bansa natin. Pinamumugaran tayo ng mga tulisan na nakapwesto at may akses sa kaban ng bayan. Di ba naturuan ang mga ito ng relihiyon nila? Kaya paano ang pagboto ngayon? Pipili ka, di po ba? Pipili ka at boboto ka na lang nung lesser evil among the thieves. Yung hindi masyadong magnanakaw, ganon. Yan din ang punto kanina ni John's Political Corner. It may just mean I disapprove, but he's not as bad as the other guy. Walang iba Wala kang choice Yun ang gusto niyang sabihin. Doon ka sa medyo tao pa ng kaunti. Yan ang realidad sa Pilipinas. Ang the only predominantly Catholic nation in Southeast Asia. Anyari po. Nagmamalinis ang mga nag-post nito. Ulit,
tingin-tingin sa salamin para makita ang refleksyon ng sarili. At bago mag-post ng paninira sa iba, ay mag-isip-isip muna para hindi nalalagay sa alanganin ang reputasyon ng kinaaanibang relihiyon. Gusto ko pong magpasalamat sa mga loyal viewers natin, nag-subscribe man o hindi sa channel na ito, sa patuloy na pagtangkilik at panunood, maging ang mga nasa ibang bansa gaya ni na Lavi Robrigado, dyan sa local of Mount Pleasant, Southern Ontario, Canada. Greetings to all INC all over the world, sabi niya. Si Weng Serrano na lagi raw nanonood dyan sa Saudi Arabia. Happy viewing po sa inyo. Shout out naman kay Felmali Anday and family dyan naman sa lokal ng F. Manalo, San Juan, Metro Manila East. Salamat po sa inyong laging panunood. Mga kababayan, ipanalangin po natin ang bansa natin na makabangon sa kasalukuyang dinaranas nito sa aspeto man ng politika, ekonomiya at panlipunan. Maging maunlad na sana ang mga mamamayan at mahango sa kahirapan.